South Sudan ang kalaban ngayon ng Gilas at mananalo na nga ba tayo kontra sa team na ito? Ang sagot dyan ay 50-50 at mukhang nadidihado pa nga ng konti ang Gilas team dahil kayang-kaya ng South Sudan na tambakan ang China at ang Gilas naman ay hirap na manalo kontra sa team ng China. Ang NBA G-League MVP na si Carlik Jones ang isa sa player ng South Sudan at ibang klase ang stats nito sa kada laro niya sa NBA G-League gaya ng nakikita natin sa ating mga screen. May consistency at ang laki ng kanyang nagagawa. Idagdag pa natin na mga NBL Australia players ang ilan sa kasama niya at yung iba naman ay sa iba't ibang liga abroad na may mataas na level ng kompetisyon naglalaro gaya ng sa Cholet Basketball ng France. Balik tayo dito kay Carlik Jones at kahit na 6 feet lang ang height ng player na ito ay nakakapag-produce naman siya ng big time numbers para sa kanyang team at inaasahan na siya ang magpapahirap sa Gilas ngayong araw. Kapag nadepensahan naman itong si Carlik Jones ay marami sa kanyang kakampi ang kayang mag-step up at mag-take over sa laro at hindi sila nawawala sa kanilang facing ng laro. Sa Gilas naman ay nahihirapan na tayo kapag nawawala na yung isang player natin o nagpapahinga ito kaya hindi talaga balanse o nakabase lang sa iisang player ang laro ng Gilas. Maliban sa Gilas ay mukhang ang Dominican Republic naman ang isa sa mga teams na nakakuha ng atensyon ng mga Filipino basketball fans dahil na rin dito kay Karl Anthony Towns at ipinapakita rin niya ang kanyang respeto sa mga Filipino basketball fans dahil talagang nagpapa-unlock ito sa mga interviews at picture taking para sa mga Filipino basketball fans. Mas nauunawaan pa ngayon ni Karl Anthony Towns kung gaano kagusto o kamahal ng mga Filipino basketball fans ang larong basketball dahil na rin sa siya mismo ang naka-experience nito at sa kanilang unang laro pa lamang dito sa Pilipinas at kahit nakalaban siya ng Gilas ay sobrang dami pa rin ng mga Filipino basketball fans ang nag-congratulate sa kanya at nagpa-picture na rin. Hindi may pagkakaila na 3-time All-Star itong si Karl Anthony Towns dahil sa galing na kanyang naipapakita sa laro at isa siya sa susuportahan ngayon ng mga Filipino basketball fans dito sa FIBA World Cup 2023. Hindi nga malayo na isa ang Dominican Republic sa umabot sa top 8 teams at pwedeng magtuloy-tuloy pa ito hanggang sa top 4 dahil nakaya nilang pabagsakin ang team ng Italy na isa sa nanguna sa international competitions gaya ng FIBA. Nandito naman sa ating bansa sina Klay Thompson at Kevon Looney para manood ng FIBA World Cup at para na rin sa mga Filipino basketball fans. Kaya mas lalong dadami pa ang mga fans na manonood sa laro ng Team USA dahil na rin sa siguradong present ang dalawang players na ito sa laro ng Team USA. Sorry na lamang ang nasabi ni Coach Chot Reyes dito kay MVP dahil hindi niya na-meet ang expectations ng mga fans at ang nakaset na goal ng Gilas ang manalo sa FIBA World Cup tapos nalalagay pa sa alanganin ngayon ang Gilas kontra sa team ng South Sudan at China. Kailangan na maglaro ang Gilas ng mas balansing laro yung hindi tayo nakaasa sa iisang player at wag rin nating pagsunod-sunurin ang iisang play. Mas maganda rin kung alternate ang mga players sa pag-score at mas maganda ang ikot ng bola. Pwede na bumangon ang Gilas team at si Coach Chot Reyes sa pamamagitan ng isang panalo para sa Gilas team. Nakita natin noong 2014 FIBA World Cup na nakuha ni Coach Chot Reyes at ng Gilas team ang huling panalo kontra sa Senegal at malaki ang chance na manalo naman sila ngayon sa kanilang last game kontra naman sa team ng China. Mataas yung chance na mananalo ang Gilas kontra sa team ng China at sana ay huwag na nila itong pakawalan pa. Prediction naman natin sa laro ng Gilas ngayong araw kontra sa team ng South Sudan ay mas angat ang South Sudan at mas mataas yung chance nila na manalo kontra sa Gilas team. Mananalo naman ang Gilas team kung maganda ang shooting nila dahil na rin sa last 2 games nila kontra sa Angola at Italy ay sobrang baba nang naipasok nila sa 3-point area at itong dahilan ng kanilang pagkatalo. Kung hindi pipilitin ng Gilas ang paulit-ulit na play nila kontra sa Italy at Angola at kung maglalaro ang mga ito ng team basketball na kung saan alternate ang opensa nila at meron sa mid-range, 3-point area at sa loob ng paint ay mas lalong malilito ang kanilang kalaban sa depensa. Yung mataas na shooting accuracy ang gusto natin. Nang sa ganon ay hindi mapunta sa labanan ng 50-50 rebound kapag mintis ang tira ng Gilas. Natural ang team na may mataas na shooting accuracy at mas marami ang naipasok ang mananalo sa laro. Kaya naman sobrang mahalaga ang shooting percentage at volume ng tira ng isang team. Naaawa na rin tayo dito kay Coach Chot Reyes dahil na rin sa sobrang dami na talaga ang may ayaw sa kanya dahil nga sa sunod-sunod na talo ng Gilas. Pero sana ibigay natin yung buong suporta sa kanilang last 2 games. Bilang isang fan ay alam ko rin yung feeling ng frustration natin pero wala rin namang maitutulong kung mas lalo nating dinadown si Coach Chot Reyes habang may natitira pa tayong laro. Nasabi na natin kung ano ang nasabi natin dahil nga sa 0-3 ang Gilas sa prelims at ngayong classification round ay sana ibigay natin ang buong suporta na kailangan ng Gilas nang sa ganon ay mas mataas yung pag-asa natin na manalo at mabawasan rin ang pressure ng Gilas players at coaches kapag nanalo sila. Masama ang loob natin dahil nga sa host ang Pilipinas tapos talo tayo pero mukhang mas mahirap ang pinagdadaanan ni Coach Chot Reyes dahil sa pressure na dala ng pagkatalo at yung pressure na rin na nakukuha niya mula sa mga fans. Isang magandang performance at panalo ang pwedeng makapagpabago sa takbo ng opinyon ng mga
Pinoy basketball fans at magandang oportunidad para sa Gilas team na manalo sila kontra sa team ng South Sudan at China dahil malakas rin ang mga teams na ito at hindi magiging madali ang panalo para sa kanila. Kung nagawa nga ng Gilas na manalo ay magagawa nilang baguhin ang opinyon ng mga fans at mapapalitan ng mga ngiti ang frustration na rin ng mga fans.